Magandang araw, Go Negosyantes! Welcome sa isa na namang araw na punong-puno ng inspirasyon at practical business tips. Ako po si Michelangelo, ang kasama ninyo sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating mga small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go, powered by Go Negosyo. Let's go! Entrepreneurship sometimes can be really discouraging and exhausting, but only true passion will keep you going. Today, we bring you the story of a man overflowing with passion on business, writing, teaching, and life. Only here on SME Go, powered by Go Negosyo. Kilalanin natin si Wilson Lee Flores, isang sikat na manunulat sa dyaryo. Sa katunayan, siya ay nagawaran ng 12 Catholic Mass Media Awards para sa kanyang mga akda. Kasama na ang 2 Hall of Fame Awards, ang pinakamaraming pagkilala na naitala sa larangan ng pamamahayag. Nanalo din siya ng 3 Palangka Literary Awards. I enjoy writing nung bata pa ako, elementary, high school. Pero mostly sa school papers lang. Kasi yung nanay ko, teacher siya. Mahilig sa literature, mahilig sa libro. Then sabi niya sa akin daw, writing is very good whether you become a writer or not. Reading books and learning to write, very good. Magaling ka magsulat, magiging lamang ka, angat ka kahit anong profession mo sa buhay. Love ko talaga ang writing kasi ang pagsusulat kasi, self-expression mo. You express yourself, ini-express mo ideas mo, yung view mo ng mundo, nakakatuwa. Noon, nung panahon, no, mga uso mga encyclopedia, wala kami noon. So, nanghiram pa ako ng encyclopedia, book by book from kapitbahay. Tapos mga nobela, Hardy Boys, Nancy Drew, elementary, high school, lahat hinihiram ko. Pero nabasa ko bawat isang kopya, pati sa library. Kaya yung mga librarian, kahit na nag-college na ako, after college na, nag-email pa sa akin na naalala pa ako kasi ako ang #1 customer nila sa library sa eskwelahan. In order to be a good writer, kailangan passion for reading. Kahit ano basahin, comics, libro, dyaryo, magazine. Pero sa lahat ng mga topic na gusto ko, mga self-made entrepreneurs. Yung mga negosyante na nagaling sa wala. Yung mahirap o maano ang buhay nila, tapos naging negosyante, naging successful, yun ang pinaka-exciting isulat para sa akin. Pero nung bata ko, hanga ako sa mga negosyanteng magagaling, resourceful, lalo na kung negosyante yan nanggaling sa wala, nanggaling sa hirap. Yun ang, to me, the most exciting topic. Kaya marami akong mga columns sa dyaryo sa Philippine Star, yung mga rags to riches ng mga negosyante. Ang writing, very meaningful, nakaka-educate ka ng tao, nakaka-share ka ng information, pwede ka mag-inspire ng tao, pwede ka tumulong ng tao through writing. More than that, nakakatulong sa sarili ko to be a better person. Writer talaga ako ever since college and after college. Pero nag-umpisa din ako, ang profession ko talaga, real estate broker. Nagbebenta ako ng mga condominium, townhouse, minsan mga lupa, bahay. So along the way, habang nagbebenta ako ng real estate, lahat ng naiipon ko through the years, yung mga ilang taon na pagbebenta ko, yung mga commission ko, iniipon-ipon ko. Minsan bumibili ako ng bahay, renovate ko, binibenta ko. Iba, pinapaupa ko. Tapos, once in a while, nakakachamba ako minsan. May mga lupa na kahit hindi malaki, mura konti, may binibenta. Tapos, on top of that lupa, may negosyo na hindi masyadong okay ang negosyo, na problema o na mismanage, yun nabibili ko minsan. Kaya, itong storya to ng Kamuning Bakery, ganyan yung storya. Actually, real estate transaction ito, pinapabenta sa akin ng lupa, kung pwede ka daw tulungan sila ibenta. Sabi ko, negosyo to na napabayaan lang kasi nahirapan sila, feeling nila luma, old fashion, sobrang hirap sila i-manage. So ako na lang bumili, tinuloy ko, binubuhay ko lang itong negosyo na to. Number 1, naniniwala ko na lahat ng tao sa sarili nila may enterprising spirit. Whatever our profession, whether maging doktor tayo, engineer,
any profession, may enterprising spirit sa loob. Ako naman, tatay ko kasi negosyante before. So, yun, na-inspire ako. Tapos, maraming mga entrepreneur in the whole world nung unang panahon hanggang ngayon na binabasa ko, pinapakinggan ko mga storya, na-inspire ako. Kaya, isa pa, kasi nanay ko, teacher, simple lang buhay namin. Tapos, kailangan ka maging enterprising spirit. Wala ka rin choice. Kasi wala tayong magulang na mayaman, wala tayong minana. Kung wala kang enterprising spirit, hindi pwede. Kaya walang choice. Tapos namatay pa nanay ko when I just finished college. So, feeling ko, kailangan tayo maging enterprising spirit. Ang paborito ko dito, bizcocho. Ang sarap. Alam mo yung bizcocho, pag kinain mo, makakalimutan mo pangalan. Alam di ba? Saka yung pan-de-suelo, gustong-gusto ko, i-slice mo yan, gawin mo parang sandwich. Ang sarap ng pan-de-suelo sa adobo, ang sarap sa peanut butter, pati Hans pork and beans. Kamakailan lamang ay tinanggap din niya ang Manuel L. Quezon Gawad Parangal Award para sa dekalidad na produkto at magandang serbisyo ng kanyang negosyo, ang Kamuning Bakery. Sir, ang Kamuning Bakery po ay 75 years na po, di ba? Tapos nabili niyo po ito last year. Now, kwentuhan niyo naman po kami, kamusta naman po yung transition nito? Ang nakakatuwa dito, kasi very smooth ang transition kasi never nagsara to even one day. Okay. Nung nandito to, may pagka low-key lang ang operations. Kasi yung mga owners, may edad na, malayo ang tirahan nila, somewhere sa Alabang, Laguna. So, once a month na lang sila bumibisita. So, may pagka-low-key ang operations. When I came in, pinag-aralan ko muna ng 1 month before taking over the management. And before this, suki na ako dito. Okay, Customer na, so I like the cake, I like the breads. Pero ang ginawa ko lang, rinivive ko lang many of the old cakes and old breads. Yeah. So, very smooth ang transition. Tapos, ang transition, minodernize ko some part of the operation. Opo. Like noon, wala silang masyadong social media. Yes. Meron silang Facebook na very quiet lang din sobra. Tapos biglang maingay ako sa Facebook, Instagram, Twitter. And then, pinaganda ko ang facility, pinapintura ko lang without changing the structure of the 75-year-old bakery. Wow. To maintain the history, to the maintain rich the history. Now, you were or you're still in real estate. Yes, I'm still in real estate. Yes. Now, kita niyo po hindi lang nakita ko dito ang nag-transition yung negosyo eh. Yes. Ang nakita ko, nag-transition din kayo. Diba? From a real estate entrepreneur to a business person sa tinapay. Now, ano po ang naiba nito, di ba? Ano po, nilagyan nyo ng lupa yung mga tinapay? Galing mo magaling ka. Ang pagkaiba ng real estate saka operational business like this, ang real estate, ako ginagawa ko before, mostly transactional. Okay. I would buy houses na luma, I would renovate and resell, or ipapaupa ko. Yun ang mainly ginagawa ko. Okay. I started out sa real estate marketing. I was a real estate broker, nag-i-invest ako. Yeah. So, ang pace saka schedule, hindi kanya ka-hectic. Hindi day-to-day. Itong bakery, talagang day-to-day. Umaga, 5 o'clock in the morning bukas, ang Kamuning Bakery, up to 10 in the evening. Most bakeries, 6, 7 o'clock sarado na. Kami, sa sobrang daming mga matigas customer. na pandesal nun. Oo, tama, galing mo. Ibang mga customer namin galing sa Alabang, Makati, Bulacan. Okay, dinadayo talaga. Dinadayo, so ginawa kong up to 10 o'clock ng gabi. Okay. So, ang pagkaiba niya, mas hectic sa schedule, mas maraming attention to details, mas mabusisi. How do you cope up with this seeming difference? Yes, the key always is to have good people. Okay. I realize that kasi nobody in the world, kahit na pinakamatalino o masipag, you cannot do everything. Tama. Hindi ka pwede maging Superman. So, You believe in teamwork? Yes, I rely on good bakers, good staff, good office backup people, good manager. So, teamwork kami. Ang sinasabi ko always sa mga staff namin, maraming basketball team. Hindi yung captain mo lang magaling, hindi yung coach ang magaling. Buong team magaling. Kung hindi magaling buong team, walang mangyayari sa team. Tama. Now, I like what you said, no? Yung kahalagahan ng, parang ano, para sa paggawa ng tinapay. Yes. Eh, hindi naman pwedeng walang ingredients yan. Tama. Kailangan may ingredients. May ingredients yan. Now, ano-ano po yung pinanatili nyo nung nag-take over kayo at ano po yung binago nyo? Ang minentain dito, ang minentain namin dito sa Kamuning Bakery, yung 75-year-old na pugon.
Okay. Yung wood fire brick oven pugon niya is supposedly the oldest in Metro Manila existing pa. Okay. Tapos yung mga tradisyon, yung artisanal way of doing it, lahat handmade. Kasi karamihan ng mga bakery sa buong mundo, full of machines, mechanized na. Kami, we rely on the skill of the artisan bakers. Bawat baker namin dito, artist. Parang singer, parang painter. Hindi lang sila national artist, pero magaling craftsmen sila. At Parang, sila yung mga dati na. sila yung dati na, tapos yung mga lumang tradisyon ng Pilipinas noong unang panahon, hanggang ngayon ginagamit pa namin. Pinagpatuloy ko rin dito ang mga lumang baking traditions ng Javier family na they used to own the pre-war bakery na tinatawag na Los Baños Bakery. Okay. Sikat sa Singganong, Manila. Sa buong Maynila daw, sikat sobra yon. Kaya ito inimbita ni Alejandro Roses. Si Don Alejandro Roses na best friend ni Manuel Quezon. Sabi niya, may bagong syudad dito, 75 years ago. Gagawin itong Quezon City. Kailangan nila ng sikat na bakery daw dito. So inimbita nila yung Los Baños Bakery, magbukas ng branch dito. Tapos yung anak nito, ito si Leticia Javier, sabi niya, imbis na gawing branch ito, gumawa siya ng sarili niyang brand name, Kamuning Bakery, 1939. Ang Kamuning Bakery ay itinayo noong Nobyembre taong 1939. Ilang buwan makalipas ang pagkatatag ng lungsod ng Quezon. Mula noon, nakilala na ito dahil sa masasarap na tinapay na niluto sa tradisyonal na pugon. I do believe that there is greatness whenever history and innovation becomes one, di ba? Magaling. Pag nagsama ang old kasaysayan at ang bagong hinaharap, ang modernong pamamaraan, may malaking pagkakaibang nagagano. May milagro eh. What are the innovations na ginawa ninyo na habang nandiyan pa rin yung ating kasaysayan? Magaling ka, Mike. Ang ginawa namin dito, for example, lahat ng mga lumang pugon dito, yung pugon na bakery oven namin, yun ang ginagamit namin. Pero marami kaming binibake dito, bagong cakes. Example lang, bagong mga biscuits. Ito, focaccia stick. Modern western. Kala ko po toothpick yan eh. Oo nga. Okay. Itong focaccia stick, para to sa mga soup, saka pasta, o pagmerienda. Modern ito, may pagka-Italian. Oo. Pero gawa ito sa 75-year-old pugon oven dito. Okay. At saka lumang mga tradisyon. Saka, ito for example, chocolate chip cookie. Ang chocolate chip cookie, modern cookie na siya, pero lumang style ng oven ginagamit. Ang ginagamit, okay. Plus, meron pa kaming innovation dito. Maraming kasing customer dumatating dito, sabi, ang sarap daw ng pandesal at pandesal namin sa kape nila. Okay. So naghanap ako ng pinakamasarap na kape sa Pilipinas. So yun ang innovation na dinagdagan ko. Nagsaserve kami ng brewed coffee dito, pero lahat Philippine coffee. Hindi Europe coffee, hindi Italian, Sagada coffee from Mountain Province. Sir, kilala po kayo bilang isang educator at manunulat. Thank you. Pero hindi natin maiakakailang ngayong nakakausap ko po kayo na grabe po yung entrepreneurial mindset nyo. Kahit nahihirapan po akong bigkasin yung entrepreneurial. Salamat. Okay, ako. Saan po nagsimula ito? Siguro kasi ang tatay ko was a businessman before. Pero namatay siya when I was 7 years old. Sorry to hear that. 7 years old pa ako. So, nai-inspire ako sa mga lumang kwento niya, ng buhay niya. So, parati akong inspired by it. Sabi ko, in the future, gagayahin ko siya kahit sa ibang industriya. Tapos number 2, manunulat ako. Marami ako nai-interview mga entrepreneur na nakakatuwa yung mga kwento nila. Okay. Doon ako natuto, na-inspire. Saka siguro talagang mahilig ako talaga sa kumain. Kumain, no? Masarap. Tanong po, sa palagay nyo, gaano kahalaga ang kultura ng pagninegosyo sa Pilipinas? Napaka-importante yan kasi kailangan ng Pilipinas, kasi ang nangyari sa Pilipinas, sobrang tayong mayaman sa resources. Okay. So naging dependent tayo in the past for ilang centuries, ilang daang taon na, naging sobrang tayong kampante na exporter tayo ng mga resources lang. Yung mga mina, copper, gold, coconut, mga puro export na tayo. Pero hindi natin ginagamit yun. Naniniwala ko lahat ng kultura, lahat ng bansa, may tinatawag na innate entrepreneurial culture na hindi lang na i-develop. At sinasabi nito yung katotohanan na kahit merong mga produkto, ang pinakamagandang resources pa rin ay tao. Tama. Tapos lahat ng resources natin, kung i-process natin yan using the entrepreneurial culture, kunyari, coconut.
kung imbes na coconut juice lang binadala natin o copra lang, pwede mo i-process siya at something else. Value added. Value added. Yung mga banana natin, imbes na saging na puro fresh lang pinapadala by container, pwedeng banana chips, banana whatever, lahat pwede natin i-process eh. Yung mango na puro dried mango lang, pwede natin gawing ibang klaseng produkto. So, napaka-importante sa ekonomiya ng Pilipinas. I'm sure naalala niyo po yung unang araw na nag-takeover kayo dito. Yes. Kamusta po yun? Ang unang ginawa ko, para hindi sila ma-shock yung mga tao, kasi baka ma-culture shock na, uy, ibang tao, ibang boss. Pinag-aralan ko, nag-compute ako sa accountant ko. Sure, naalala niyo po yung unang araw na nag-takeover kayo dito. Yes. Kamusta po yun? Ang unang ginawa ko, para hindi sila ma-shock yung mga tao, kasi baka ma-culture shock na, uy, ibang tao, ibang boss. Pinag-aralan ko, nag-compute ako sa accountant ko, binigyan ko sila ng maliit na taas sa sweldo nila lahat. Okay. Psychologically. Para sabihin nila, ay, mabuting tao to. Tapos, nagdagdag pa ako ng mga apprentice na baker na bata na mag-train sa kanila. Tapos, ang unang ginawa ko, pinalinis ko itong buong lugar na to, pinapintura ko ulit. Kasi matagal na hindi na pintura. Ilang story po ba ito? 2-story lang. Story. Tapos isa pa, research ko yung mga lumang pictures 75 years ago. Okay. Maraming mga tables and chairs, wala na. Tapos tinanong ko si Javier family, sabi ko, sana yung mga lumang upuan, lumang chairs, sinapon na ba ninyo yan? Sabi, hindi, nasa bodega sa Laguna daw. So, hiningi ko lahat yun. Pinababalik niyo rin. Pinapintura ko, pinarepair ko, pinamasilya ko lang. Nasaan yun? Nandyan, sa loob. Ang ganda. Yung po yung inupuan ng mga malalakas namin kumain staff. Yes, oo. Okay. Yeah, lumang style na upuan na hindi na uso ngayon. Okay. Ano po ba ito? Yung ang paa mo ang pinakatungtungan ng upuan? Ano siya? Bilog siya. Okay. Ang tawag nila batibot chair daw. Batibot? Nanonood ako yan. Bilog daw, tapos may mga butas-butas. Tapos may okay. bakal Para nakakahinga. may bakal na frame. Pagbusog
ka na. Oo. Ayan. Okay, so yun ang ginawa. Now, Yes. ano yung mga initial, kasi sa lahat naman Yes. ng ginagawa natin, may challenges eh. Ano Yes, po yes. yung initial challenges Yes. na naharap po ninyo? Oh. Ang initial challenges namin At noon, yung solusyon niya? ang initial challenges, marami kasi mga lumang recipe na hindi na ginagawa. Binasa ko sa mga libro, may mga sikat na libro, maraming sinulat tungkol sa Kamuning Bakery. Tinanong ko yung mga baker na sana yung mga lumang recipe nito. Marunong kapag gumawa nito lahat. Nagulat ako, natuwa ako, yung mga matatandang baker, naalala pa niya lahat ng mga lumang cake. Yung Brazo de Mercedes, Pianono, Yema cake, lahat yan naalala nila. Pati mga lumang biscuit, naalala nila. Sabi ko, gawin natin lahat ulit. So binubuhay ko lahat ng mga lumang cakes, biscuit, saka mga tinapay. Yeah. Tapos isa pang challenge namin, dumami sobra ang customer dito. Kailangan namin dumami ang production. Yeah. Now, nakita niyo po, marami na din po dito sa atin yung Pugon style bake shops. Mayroon na rin. Now, idagdag niyo pa dyan yung mga foreign pastry shops na nagdadatingan Dami. sa bansa. Now, how do you manage yung competition? Yes. Maganda yan kasi hanggang sari-sari store may tinapay na galing sa mga pabrika ng tinapay na malalaki. Oo. So the only way, ang negative ng ibang tao noon na ay sobrang na raw luma ang pugon, sobrang old-fashioned daw, yun ang nagiging differentiation. Nagiging iba siya. Number two, aside from being pugon, saka handmade, artisanal, ang pagkaiba namin, lahat ng tinapay namin dito, bawal ang chemicals. Okay. Bawal ang pagpahaba ng buhay ng preservative. Oh, sa kampanya lagi yung aceton niya. Oo nga. Galing mo. Kasi yung mga tinapay sa mga grocery sa ibang lugar, may sinasama silang chemicals doon, pagpahaba ng buhay. Ito wala. So yung mga healthy, mga health conscious, maganda na tinapay. Kano ang tagal niya usually? 4 araw, mga ganyan. Pero kung gusto mo pahabain na lang pas 4-5 araw, i-freezer mo kahit ilang buwan. Freezer. Freezer. Pero parang kumain ako kayo ng bato nun. Ay, magaling ka. Oo. Magaling ka, Mike. Pag Kayo rin freezer na mo, magaling po kayo. pag freezer mo, ilalabas mo, ipapa-oven toast mo. Matsakaw. Oh, yes. Pero hindi, pwede mo yung oven toast, wag lang yung basta oven toast, masarap yun. Yeah. Now, maliban sa nasa inyo ang history na 75 years Yes. ng inyong bakery. Kasi gaya nga Yes. sa inyo kanina, yung kapitbahay ng may bakery, binuksan ng Monday, Tuesday, sarado na po Wow. agad, no? Oo. Pero kayo 75 years na. Oo. Bukod po doon, ano pa po yung competitive edge ninyo sa ibang mga bakery? Ang quality ng mga tinapay dito, talagang quality control ibang klase. Talagang we make sure yung taste masarap, hindi sobrang matamis, tsaka malusog, magbabuti sa kalusugan ng tao lahat ng mga ginagawa dito. Number two dito, ang kagandahan dito, marami kaming variety ng mga tinapay tsaka biscuit na wala na sa ibang lugar. Okay, Nakalimutan kaya na. Katulad ng bodigos, galletas, ugoy-ugoy, Yeah. bicho-bicho, lubid-lubid. Mayroon kami dito tinapay, tawag dito Pan de Rizal, na kinakain ko ni Jose Rizal sa Port Pan de Santiago. Rizal, Oo, wala sa ibang lugar. Okay. Mayroon pa kami Pan Legazpi. Okay. Mayroon kami may biscuit dito, ang pangalan, Dalagang Bukid. Dalagang bukid. Ang Kamuning Bakery ay paborito ng maraming celebrities at kilalang personalidad tulad na lamang nila Christine Reyes, Richard Gomez, Julius at Christine Babaw, Gloria Romero, former President Corazon Aquino at marami pang iba. What are your future plans? Yes. Ngayong ikaw na nag-take over nitong historic bakery na. Yes. Thank you sa tanong mong yan. Ang plano namin is to open hopefully a few branches. Okay. Kasi maraming mga tao na buyer, galing pa sa malayong lugar, Makati, Alabang, Bulacan, dinadayo pa to. They keep emailing us sa Facebook, Yeah. saka sa Instagram, kung pwede magbukas ng branch daw. Okay. Tapos, mayroon pa kaming gagawing coffee shop sa kapila. Sa tabi ng bakery nito, magbubukas kami ng isang coffee shop na we will serve all-day Filipino breakfast. Great. All-day Filipino and Spanish breakfast Great. ng kasaysayan ng Pilipinas. Beautiful. Thank you po sa sagot niyo, sir. Thank you, Mike. Last question. Yes. Ano po ang maipapayo niyo Yes. sa mga tao na gustong sumabak sa pagdinegosyo, lalo na sa negosyo ng pagtitinapay? Maganda yan. Sa lahat ng negosyo, kahit anong industry o kahit anong business, kailangan talaga, number one, masipag ang tao. Okay? Tama yung sinasabi ng mga tao, there is no substitute to hard work. That's right. Kahit anong industry, kahit anong profession, kailangan matyaga, masipag. Number two, ang advice ko, kailangan matipid.
Ibig sabihin, hindi kailangan lahat ng cost ipapasa sa customer. Ako, dito, mura ang presyo namin kasi matipid kami. We try to be resourceful. Huwag tayong maaksaya. Para maipasa yung savings namin sa customer at saka yung savings namin, we could open new branches hopefully. Then number 3, kahit na luma tayo, kahit na may kasaysayan at history, kahit na may pangalan ng unang panahon, never rest on your laurels. Huwag kang maging kampante. Kahit na magaling nung unang panahon, kailangan everyday may bago kang innovation, saka everyday is a new day. Yung galing mo kahapon, galing mo 75 years ago, nasa kasaysayan na yan. Kailangan everyday nagbabago ka. Everyday nagre-renewal ka. Everyday nag-i-innovate ka. Hindi ka pwedeng maging kampante na okay na, masarap na, maganda na. Tapos last na advice ko, kailangan non-stop study, non-stop research. Kaya ako, wala kang hinto ako nagre-research lahat ng tinapay, lahat ng cake, lahat ng biscuits, kahit saan lugar. Tinitingnan nyo. Tinitingnan ko, kinakain to. May kasabihan no, di ba? Innovate or evaporate. Ang galing na ba? So, alam mo, ang galing na ba? Maganda. Or you'll evaporate. Gagamitin kaya sa column ko sa Pilipinas. Yes. Innovate or evaporate. Ang galing. Great. Thank you very much, sir. Thank you, Mike. Babalik po tayo para sa personal na usapan. Thank you very much. Thank you very much, Thank you, sir. Salamat Thank you. po. Tikiman portion, ha? So, titikman natin ito. Pero habang tinitikman ko to, sir, ano muna dito yung best seller nyo? Babalik po tayo siyempre sa pinakamahalagang parte ng show namin, sir. Tikiman portion, ha? So, titikman natin ito, pero habang tinitikman ko to, sir, ano muna dito yung best seller nyo? Maliban sa Pantesuelo and Pandesal, ang pinakasikat namin sa mga cakes naman, itong blueberry cheesecake, saka yema cake, yema roll, egg pie, at saka maraming biscuit. Ito testing mo, papatesting ko sa'yo, itong blueberry cheesecake. Wow! Ano to talagang the best. Ito innovation to.
modern cake siya, baked the old-fashioned way. Ako din makikitingin ako. Di ba? Bakit ganyan mo kayo, ha? Oo. Ay, ba rin natin? Masarap nga! Ay, yung ibang nalikman kong blueberry. Masarap pala ng cheese. Okay, no? Cheesecake yan. Hindi pa ako natikman kasing ganito. Sobrang tamis, ito tamang-tama. At saka ang presyo natin, presyo nakamura. Nagulat pa ng tao. Buong cake, 450 pesos lang. Sa ibang lugar, 3 times double the price. Yeah. Ito ano naman po ito? This is Yema cake. Yema cake. An old traditional cake ng Pilipinas. Ako din, mag-cake. Oh, ayun na po kayo. Oo. Ito lang. Okay na. Ano po top naman niya? Yema roll, Yema cake. Lasa ni Yema eh. Yan, sarap. Itong pineapple pie namin, fresh ang pineapple. Dapat pala ulit. Oo nga. Ang dami rin pala titikman. Busog na ako pagkatapos ng episode na to. Dapat bawat, after bawat Yan tubig nga, 75 years na rin. Hindi naman. Mga 70 years pa. Ano ko 75 years na rin po ito? Okay. Parang kasal natin, sir. Oo nga. Ayan. Ano po naman ito? Ito, fresh pineapple pie. Tignan ito. Hatiin ko na po ito kasi pag ito nilakla ko ng todo yan, sir. Gumagapon na ako sa kabusugan. Ako din. Kaya ba? Daming pineapple, ha? Oo. Good. Saka fresh pineapple Magkano pie. naman yan? Pero totoo naman na po sa inyo, kayo na may-ari, kumakain pa ako kayo. Okay, pineapple, ha? At lasang-lasa mo talaga kasi iba, naglalaban yung tinapay at saka yung pineapple. Kaya pagka gano'n, naglaban, tinapol mo. Okay. Ibang tao, ang pineapple pie daw nila, galing pa sa Delata, ito fresh. Kasi sorry ito. Kasi ako order nito. Ito. Egg pie ng kabataan mo. Egg ang title. Ay, hindi, egg pie pero lang. totoo kasi ako ng bata ko, egg pie talaga ang kinakain ko. Ito ang sikat sa mga panaderya ng buong Pilipinas. Yes. Tikman natin tong egg pie nyo. Tinan mo, ha? Tikman nyo rin, no? Okay, tignan mo. Hindi, sa'yo the rest. Panalo. Okay siya, ha? Lasang egg eh. Tsaka pie. Thank you po, sir. Baba nyo na po muna yan. Marami na akong nakain. Sir! Isa pang bestseller namin na hindi mo makakain ngayon. Siyempre po. Inumin natin. Coffee. Kala ko mani eh. Coffee. Coffee. Saan galing yung coffee niya? Ang mga kape namin dito, lahat local lang. Sagada, Mountain Province. Wow. May Batangas kami sa Cavite. At least tinutulungan pa natin yung mga farmers. Yung mga magsasaka natin, hindi tatalo sa Indonesia, sa South America, sa Japan. Yung kape natin naniniwala ko among the best in the world. Yes. Kulang lang sa marketing, kulang lang sa entrepreneurial mindset ang some of the Value government adding. officials. Yes. Value added packaging and branding. Okay. Ilan po ang bakers nyo? Siya, mag-a-apply yung kami. Ikaw overqualified ka, napaka-multi-talented mo eh. Hindi ko mapandhabang ano, tutok ka. Ang mga bakers namin siguro wala pang 10, mga siyam. Mga 9. Tapos may mga assistant. may mga assistant naman sila na hindi sila baker, may tinatawag na mga helper. Ang taga-pawis. Ano yung doktor? Taga-ILPR. Taga-helper, Asya ba sila doon? Kasi Sige, magtulak ka naman yan. ang bakery namin, isa sa pinakamalaki ang kitchen namin kasi lumang style siya. Nung unang Sa amin panahon, din sa rin bahay namin, malaki. Pag kukuha ka ng patis, masakay ka ng jeep. Ay, wow! Alam mo, ang mga bakery nung unang panahon, parang mga pelikula, parang mga sinehan nung unang panahon, malalaki. Okay. Pero hindi na uso ngayon yung mga sinehan na independent stand alone. Yung mga malalaking bakery, obsolete na yan all over Metro Manila. This is one of the few Na malalaki, maluwag. Na maluwag. Kasi nung unang panahon, walang mga pabrika ng mga tinapay. Wait na ako na sorry po. Gaano kadaming tinapay at ilang klase pong ginagawa niya sa isang araw? Ilang libong tinapay, hindi ko na bibilang kasi iba-ibang klaseng tinapay. Bawat pandesal, may nagkukwenta niyan. Okay. May bibilang niya. Pero sa palagay niyo, nakakailan kayo sa isang araw? Marami kaming klaseng tinapay, pero yung pandesal at pandeswelo namin, sa umaga, mga 3,000 piraso ang binibenta namin over the counter. Opo. Pero may mga Tuloy lang po kayo. may mga delivery, mga by bulk orders. May mga restaurant, bumibili sa amin, binibenta nila. Okay. May mga restaurant sa Makati,
Meron dito. Kinikerry yung brand. Yes, no? pati yung restaurant ni Boy Abunda, Pan de Limon binibili sa amin. Okay. May mga restaurant, ginagawang burger, ginagawang... Okay. Yun kay RJ Ledesma, yung Mercato. Kaibigan ko yan. May isang sikat doon sa BGC, sa Bonifacio Global City. Lahat ng mga bread niya, yung mga pandesal na malalaki jumbo, dito lang galing. Wow. Ang galing, bilib ako. Yan na tinatawag na entrepreneurship. Yung tinapay namin, nilalagyan niya ng mga iba-ibang mga palaman, bestseller. Okay. Kaya yun hindi namin binibilang pa, iba kasing orders yun, mga iba yun. Okay. Sir, naniniwala ko lahat ng ito, Oo. produkto, Oo. pero nasa tao pa rin yan. Sa Yes. mga namamahala, sa gumagawa. At kayo yun eh. Ah. Kaya gusto ko malaman naman ang tungkol Yes. sa inyo. Oo. Okay lang po ba Okay, walang personal? problema. Paano niyo po mailalarawan ang inyong sarili sa isang segundo? Malakas Tapos na po po. ba? Thank you po. Ito, biro lang. Paano po mailarawan ang inyong sarili? Sobrang energetic, tsaka mahilig kumain. Kahit sino kayo yung kumakain kayo. Kasi talagang naniniwala kong masarap sobra. Siguro lahat ng entrepreneur o professional, kahit anong klaseng vocation natin sa buhay, kailangan hilig natin yung ginagawa And natin. you should be energetic. Why? Energetic or at least passionate about what you're doing. Ako, talagang mahilig ako sa tinapay, cakes, saka pagkain. Saka natutuwa ako pag nakikita ko ang customer delighted. Sabi ko sa mga bakers, saka mga staff namin, na we try not to satisfy only the customer. Hopefully, we could delight them. Tama. Saka, Hindi na sila babalik eh. yes. Saka hindi, in one word, energetic. Okay. Now, how did these qualities or quality help you to Yes. be the man of who you are? Kasi kung marami kang energy, marami kang pwedeng gawin in one day, marami kang energy to assist the team. Kasi naniniwala ako sa isang negosyo, hindi ako naniniwala na may superstar doon na siya ang pinakamagaling. Ang emphasis ko sa meeting namin lahat dito, pati mga baker staff, mini-meeting ko yan every month. Okay. Na ina-emphasize ko na tayo dito, walang mas sikat sa ibang tao. Okay. Lahat tayo basketball team. Okay. Pag may mahina dyan, isa, dalawa, o hindi magaling mag-teamwork, buong team lugi. Okay. Buong team mahihina. What is the advocacy very close to your heart? Ako, to make the Filipino breads and cakes and biscuits at par with anyone in the world. Okay. Ako naniniwala ako na ang bagong proyekto namin dito in the coming year and hopefully by Christmas, papagandahin pa namin ang packaging namin dito. Kasi napansin ko sa Indonesia, Japan, Thailand, hindi naman mas masarap ang tinapay nila, saka cake nila, saka biscuit nila sa mga airport nila, sa Singapore, Pero dahil Indonesia. bumibili. Ang daming Feeling ko bumibili. sir, di ka na makakapasok sa bansang yun. Yun na. Hindi, biro lang. Yeah. Ang ganda ng packaging sobra. Okay. I think mas mahal pa Nasa ang packaging. presentation eh, value Nasa adding. Tayo, sa tingin ko, sa Pilipinas, magaling tayo sa pagkain, sa estilo. Pero sa- mahina tayo sa packaging. Mahina tayo mag-invest sa packaging kahit na magaling tayo magdisenyo. Tama. Kasi nasa pagmamarket mo din yan Tama. eh, di ba? Okay. Ibang tao hindi naman mas masarap ang tinapay. Pag kinain ko, mas masarap pa dito, packaging and branding. Okay. Now, what do you do for pleasure? Ano pong habits nyo, interest nyo? Bukod doon sa pagkain. Yes. What I do for pleasure is reading. Ano bago niyo po ituloy yan? Kasi Nagsama sa- kanina ko pa ito kinakain itong Yes, mamon mamon tostado. tostado. Dati kasi pag kumain ako ng mamon tostado, ubus agad, ang base mo, ubus. Ito ang kapal eh. Oo 3 nga. days ko lang itong kinakain. Tuloy niyo po. What I do, nagbabasa ako, nagsusulat ako, saka sports, konti. Nag-treadmill ako to be able to eat more. Nag-treadmill ako na try to walk. Kasi lack of sleep, mahirap. Lalo na yung lack of eat. Yes, hindi pwedeng lack of sleep and lack of eating. Yes, Okay. so, Okay. Is it difficult to juggle personal life, business, and the other hats that you are wearing? It is hard if you don't have good people. Pero kung may magagaling kang mga tao tumutulong sa'yo sa opisina, sa negosyo, hindi kasing hirap. Okay. Kailangan talaga may team talaga na nagtutulungan. Para sa iyo, ano ang kaugalian na dapat meron ang isang negosyante para magtagumpay? Kailangan, kahit negosyante o professional o kahit anong vocation, kailangan matyaga.
Para sa iyo, ano ang kaugalian na dapat meron ang isang negosyante para magtagumpay? Kailangan, kahit negosyante o professional o kahit anong vocation, kailangan matyaga. Kunikwento ko yan sa mga estudyante ko, kung ang tao matyaga, mas magaling yan kaysa taong matalino, kaysa taong may talento, kaysa taong pinanganak na mayaman, kaysa taong pinanganak na anak ng hari. Kung matyaga ka, lahat pwede mo kakayanan. Kung matyaga ka, kahit 1,000 ka matumba, aakyat ka pa, yun ang nakakabilib. Naniniwala ako. Natyaga, pag matyaga ang tao, yung perseverance sa tinatawag sa English, you can overcome anything. Di ba, may sabi na ako eh. Pag may tyaga, may daga. May nilaga. Now, what is the best part of being an entrepreneur? The best part of being an entrepreneur is not a single moment na boring. Every day may bagong challenge, may bagong experience. Katulad ngayon, na-meet kita, Mike. Kung hindi ako entrepreneur, maraming klaseng tao na mi-meet ko. Sana natuwa naman customer, natuwa ako sobra. Thank you po. Mga customer and supplier. Every day, there's not a single day na boring. Tapos kung entrepreneur ka, ang masama daw, sabi ng ibang tao, wala kang 9 to 5 na schedule. Oh, yes. Ang kabutihan naman, very flexible naman ang schedule mo. Yun lahat ng negative may positive. Lahat ng positive may challenge. Yes. Yun ang gusto ko. Okay. Now, what is your life mantra? Ano yung sinusundan mo kasabihan? Maganda yung tanong yan ha. Ako lang naiisip ko palagi sa buhay. At I'm sure maganda sagot niyo. Karamihan ng tao sa mundo, ang goal sa buhay, happiness. Ako, hindi ako naghahanap ng happiness. Ang gusto ko sa life, meaningful life. Meaningful, eventful life na meaningful ang buhay mo. Kasi more than happiness is yung parang meaningful ang life mo. Yes. And I do believe, so Dr. May sinabi nyo, Yes. if a person has found Yes. the meaning of his or her life, he has found this happiness. Dalawa ko sabi, there are two greatest moments in our life. One, the moment you were born, and second, the reason why. Galing ha. Pwede kang maging pare ha. Opo, magiging po. Kaya, to wrap it up, I forgot to add about one thing good about being an entrepreneur is you give people jobs. Okay, Ako may mga tao akong na-hire na tao. Katulad ngayon, dahil sa bakery na to, nag-a-add ako ng tao sa office ko, tapos may interview ko, natutuwa ako, nakakadagdag ako sa mga bagong part of the basketball team ng Kamuning Bakery. Imagine mo yun, no? Suot nila pandesal. In your journey, what is the greatest lesson that you have learned? I'm sure many have, but the greatest. The greatest lesson I have learned is to be an entrepreneur. Kailangan you have to always be talagang totoo yung perseverance and innovation. Okay. Ang combination ng dalawa. Kailangan perseverance to persevere over anything, big or small challenges. Ang pangalawa, innovation, never be content with what you have. Always think of something better. Kung you're doing well, dapat you should do better. Kung you're doing lousy, kailangan you should change and be better. Yes. Non-stop, walang hinto ang pagbabago sa kapag-improve. Beautiful. Kanina, sir, galing po ako sa isang speaking engagement. Sabi ko, may nagtanong sa akin, negosyante, sir, I asked the entrepreneur, can I ask you, what is next after good? Yes. Very good. What's after very good? Yes. Great. Wow. Now, after greatness, what's next? Excellence. Yeah. Now, after excellence, what's next? Sabi niya, meron pa ba? Meron pa. Mayroon. Significance. Wow. I think the challenge of any business is that it becomes like itong tinapay. Yes, People cannot live without bread. Sabi nga ng Panginoon, man does not live by bread alone, but by also mammon. Yeah, okay. Kaya ito, ikaw, mabuti kang tao, wala kang masamang tinapay. Thank you po. Ito, mahilig doon sa masasamang tinapay yan. Yung mga staff natin. Now, sir, invite nyo naman po social media, Facebook, Instagram. I-like ninyo ang Kamuning Bakery not only sa Instagram, Twitter, Facebook. Pumunta na rin kayo sa Kamuning Bakery sa number 43 Jobs Jimenez Street, corner K1 Street, malapit sa Kamuning Road. Ito ay pinaka-exciting na bakery. Hindi lang sa pinakamahabang kasaysayan,
Pero pinaka-exciting din ang kinabukasan. Wow! Ayan po ang Kamuning Bakery. Saan po ito? Di sa Kamuning. Ha? So alam niyo na po yan. Magbabalik. The oldest barangay in Quezon City. The oldest barangay. The oldest barangay. Di ba bagal na lumakad mga tao dito? Oo nga. Matatanda na po eh. Ayan ha? Si Pepe Smith, customer dito noon. Ganun ba? Oo, saka si Pag kumain nyo ba sa inyo, namamayat po ng gano'n? Well, thank you very much. Thank you very much. Maraming salamat. Okay! Connie Cosiantes, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayon. Sana'y nakapulot kayo ng inspirasyon at practical business tips na makakatulong sa paglago ng inyong pagnenegosyo. See you again next week. Ako po si Michelangelo at ito ang SA We Go, powered by Go Negosyo. Let's go! Kinabukasan ay gawin nating makulay. Sama-sama na tayo sa tagumpay. Pilipinas ngayon na ang oras. Tayo'y umasenso na. Let's go Pinoy. Tara magnegosyo na. Let's go Pinoy. Kung sa business kayo ay may success, kung ang ideya nyo'y truly the best, kung hanap ninyo ay isang kasosyo, let's go! Let's go!